Si Lord ang siyang magbigay ng blessing sa atin. Unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Si Lord lagi dapat ang prioridad sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, ituloy natin sa aklat po ng Joshua chapter 1 verse 9. Sabi po dito, ay hindi ba kita inutusan, sabi ni Lord, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglulupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Nandyan po si Lord, kapatid. Kaya huwag tayong matakot. Wala tayong makain, wala tayong trabaho, di ba ba? Wala tayong pagkakitaan, hindi o. Huwag tayong matakot, mga kapatid, kasi si Lord kasama natin saan man tayo pumaroon. Si Lord po magtuturo sa atin. Si Lord po ang magbigay sa atin ng mga pagpapala sa buhay po natin. Si Lord po ang siyang magbigay sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding kung paano tayo niya pagpalain sa buhay na ito. Amen, po? Amen. Napaka-importante po na dapat po tayo ay sumunod. Kaya nga po, utos po ni Lord na dapat po sumunod, katulad po sa sinabi kay Joshua, mga kapatid. Okay? Now, magpakatatag tayo at magpakatapang, mga minamahal. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay panghinaan ng loob. Amen. Ayaw po ni Lord na manghina pong loob natin, mga kapatid. Dapat magpakatapang po tayo, mga minamahal. Kahit mahirap ang sitwasyon, no? Mga kapatid, tinatawag niya tayong maging matibay sa pananampalataya. No? Alam po natin, ang hirap ng buhay po ngayon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, dahil po sa biyaya ng Diyos, siya po ang nagbibigay lagi sa atin ng tinatawag po ng katugunan sa ating mga pangailangan sa araw-araw. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kasiglahan, kalusugan, kalakasan sa buhay po natin. Tingnan niyo po, mga minahal, maraming mga mananampalataya, mga kapatid. Kapag malakas siya, saan siya na pupunta? Sa iba't ibang mga ginagawa sa mundo po ito. Tapos, pagka bahagi na ng salita ng Diyos, ayaw makinig. Pero kapag siya nasa banig ng karamdaman, ano pong ginagawa nila? Tinatawag na ang lahat ng Diyos. Di ba? O, pati Diyos ko dahil, tinatawag na. Para lang gumaling. Diyos ko po. No? Mga Diyos ko po. Lahat ng Diyos yan, binabanggit na. Diyos ko ninyo. Di ba ba? Kasi nasa banig na sa karamdaman. Di ba ba? Pero nung malakas siya, ayaw niyang paglingkuran ng Diyos. Di ba ba? Nakuha niyo ba ibig sabihin, mga kapatid? Ang ibig sabihin lamang po, mga minamahal, na sa atin pong paglilingkod nito ay napakahalaga na paglingkuran natin ang ating Diyos na buhay. Dapat sundin po natin ang kanyang kalooban sa buhay po natin. No? At saka na po yan ang ibang mga bagay na ating ginagawa. Hindi mo masama ang kumita ng pera. Tama po? Yes. Amen. Subalit masama, iniibig mo ang pera. Amen? Yes. Kapag ka kasi iniibig mo ang pera, mga minamahal, sigurado po yon, mawala ka na sa paglilingkod sa Lord. Yes. Disalign ka na sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, mga minamahal, basahin po natin, aklat po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ano sabi po dito? Basahin po natin. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith, and pierced themselves through Many. with many sorrows. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng uri. Lahat po ng uri po yan. Hindi isang uri lang. Okay? Lahat ng uri po ng kasamaan. Okay? Dapat, ang gagawin natin, tayo humawak sa pera. Tama? Hindi dapat ang pera ang humawak sa atin. Kasi delikado po pagka pera na humawak sa atin, mga kapatid. Nawawala na tayo sa paglilingkod sa Lord. Hanggang sa ang buhay po natin, mapapariwara na. Tama po? Ayaw po yan ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na pag-ibig. Amen po? Yes. Siya po ang Diyos na pag-ibig na dapat po nating ibigin at sundin sa atin pong paglilingkod na ito. Okay? So ano pa po dito? Ang sabi dito, nasa pagnanasa
ng iba ay nangasinsay sa Palataya. pananampalataya. Hindi masamang trabaho, negosyo, hindi masamang magkaroon ka ng pera. Subalit tandaan po natin, huwag natin mahalin ang pera Nang higit. ng higit sa ating Diyos. Yes. Amen? Kaya nga po, di ba, utos po ni Lord sa Matthew, ibigin ang Diyos ng buong Puso. puso, ng buong Kaluluwa. kaluluwa, ng buong Kalakasan. isip, ng buong kalakasan. Kasi po, Amen. importante po talaga